ginako sa ating bahay sambahan upang hindi lamang manalangin kundi makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the name of the Lord. The church now really experience a different kind of testing from God. The church, God wants our church to develop our true faith, our service, especially in these last days. Siguro masasabi natin na itong huling panahon na ito ay napakahalaga para sa ating pananampalataya because we are almost on the peak of our faith to enter to that promise of our God to every one of us. And we believe that the Word of God will be fulfilled sa buhay ng bawat sa atin. Lahat po tayo ay naglalayon at nagnanais na yung kalooban ng ating Panginoon ay matupad sa buhay ng bawat isa. That's why God wants the church to be changed. Ang nais ng Panginoon ay maranasan ng iglesia yung tunay na paglilingkod, tunay na pananampalataya. Not just we are here only to observe, to be curious, but to learn more about God, especially for His Word. Yun po yung ninanais at niloloob ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. At naniniwala ko na bawat sa atin ay nagnanais na maging matagumpay because this is what the Lord wants. Ito ang nais ng Panginoon in these very, very last days. That all Christians, all believers will be victorious. Hallelujah. Lahat po tayo maging matagumpay. Iyan ang nilalayon at niloloob ng ating Panginoon. Kapag binasa po natin ang salita ng Diyos, meron silang tinatawag na pare-parehong naranasan, even in the Old Testament to the New Testament. At yung naranasan nilang iyon, ang lubos at tunay na hindi nagbabago, na dapat maranasan din ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. Makikita natin na every one of them really have that struggle to fulfill what is the command of the Lord to them. Lahat po sila pinagkatiwalaan ng Diyos. Lahat po sila ninais ng ating Panginoon na matupad lahat ng mga bagay na ipinapagawa sa kanila ng Diyos because they were called by God. Tinawag sila ng Diyos hindi lamang po para dalhin sa isang lugar o ibigay ang isang bagay sa kanila. But God have commanded them. Merong iniutos ang Diyos sa kanila. And each of them really tries to fulfill that command of the Lord to them. Iyon ang ninanais po nila. Iyon ang hinahangad po ng bawat isa. At kung makikita po natin, lahat po sila ay natutong makipaglaban. We cannot able to change our life if we do not have our fight. Merong labanan na nararanasan ng mga mananampalataya. Kaya nga kung sa kasalukuyan, kung sa buhay po natin, if we want, kung bawat sa atin ay naglalayo na maranasan yung pangako ng ating Panginoon na ipagkakalob sa atin yung buhay na walang hanggan, the reward that really He prepared for those who will overcome, we need to understand we have a fight. Kailangan po natin malinawan na meron tayong labanan na dapat po nating harapin. Hindi lamang po mga pastor, hindi lamang po mga workers, hindi lamang po yung mga tinawag ng Panginoon na ginagamit niya sa kanyang gawain, but all the members of the church. Lahat po. Kaya nga kung papansinin po natin, even in the time of Israelites, when they went out from Egypt, iba-iba po yung pananaw ng mga Israelita. Some of them wants to reach, gusto po nung iba na makarating kaagad doon sa Canaan, which is the promised land. Ang iba naman po sa kanila, ang pananaw ay pagkain lamang. No? Ang iba naman po sa kanila ay panireklamo lamang. Pero pagdating na ang Diyos ay ipagkakalob na sa kanila yung lupain, they need to understand that they really have to fight and won and be victorious.
At yun din po ang nilalayo ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin, especially in these last days. Kung di natin maunawang mabuti kung ano yung mga bagay na dapat nating pagdaanan sa kasalukuyan, I think, hindi natin maintindihan kung ano yung mga bagay na gagawin natin. Kaya siguro maraming mananampalataya, there's so many Christians today, at present, na babanjit-banjit lang yung pananampalataya. Hindi po nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung kanilang paglilingkod. Yung mga bagay na ninanais ng Panginoon sa kanilang mga buhay. They are not really growing in their faith life. They are not being changed in their service to the Lord. Kaya kung titingnan po natin, iba-iba pa rin yung kalalagayan ng mga mananampalataya even inside our church. Kahit na tayo po yung isang iglesia lamang, alam natin na yung pananampalataya natin hindi pa rin pare-pareho. Meron tinatawag na nararanasan na yung peak ng pananampalataya na nila that they are really ready to give, to die, and to give their life to the Lord. Whether they live or die, they will really observe what is the command of the Lord with them. Pero meron namang iba po hanggang sa kasalukuyan, they are not serious. Hindi po sila seryoso sa kanilang paglilingkod at sa kanilang pananampalataya. Growing is not only for the pastors, ministers, or workers, but growing in our faith life is for all Christians. Para sa lahat po ng mga mananampalataya. Pero paano maintindihan ng bawat isa ang bagay nito? At alam natin na lahat, even David, kahit si David po, mga minamahal ko, natutunan niya na makipaglaban. Natutunan niya na kung paano ipaglalaban yung kanyang pananampalataya. Even Solomon fight for his faith. Yung kanyang pananiwala, even Joshua fight. Lahat ng mga propeta sa lumang tipan ay natutunan din nila ang makipaglaban. The disciples, nang kasama nila ang ating Panginoon, hindi pa nila naiintindihan ng laban. Why? Because there is the Lord. At alam lamang ng mga disipulo, we have Jesus. Nandiyan naman si Jesus. Si Jesus na ang bahala. Pero di ba, when Jesus Christ was being ascended into heaven, they realized na mga disipulong ito na kung hindi sila magiging handa, magiging talunan ang bawat isa po sa kanila. Tandaan po natin, 12 disipulo, pero isa sa kanila ay bumagsak. All of them was being in the Lord 3 years. But why Jude, si Judas Iscariote, ay bumagsak at hindi naging matagumpay sa kanyang laban? Kaya, yun ang kinakailangan ng bawat po sa atin ngayon. Yun ang hinahangad ng bawat. It is not only to have the knowledge, to have that kind of knowing about the Bible, but we need to work and to live according to the Word of God. Hindi na po panahon ngayon para magpakatalino tayo, magpakarunong tayo. Ang nais ng Panginoon, marunong natin o alam natin at marunong tayong gumamit ng salita ng Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. We can ask ourselves, pwede natin tanungin yung mga sarili natin, talagang hanggang saan na ba yung ating tunay na pananampalataya pagdating sa salita ng ating Panginoon? Handa na po ba talaga tayo na sumunod? O sumusunod naman talaga tayo sa salita ng Diyos? Maaring marami tayong alam sa salita ng Diyos. Maaring marami tayong nalalaman pagdating sa Biblia. But Bible is not given to us just only to gain knowledge. But the Word of God was given to every one of us so that we can fully understand what is the will and the righteousness of God. Hallelujah. Kaya yun yung pinakakailangan natin ngayon. Yun yung ninanais ng Diyos sa atin. Kasi lahat ng mga kumakita po natin, di po ba? Even Paul, kahit na sina Juan, kahit na po yung mga disipulong naiwan ng ating Panginoong Jesus, when they really realize and understands the Word of Jesus Christ, iniwan na po nilang lahat. They followed the Lord and they became martyr for the sake of the Lord. Hallelujah. Bagamat sinasabi ng salibutan, wala nang martyr ngayon. Pero naniniwala tayo, pero para sa Panginoon, lahat po tayo ay dapat na maging martir para sa Kanya. Kaya nga, ang hirap po talaga. Nahihirapan ng lahat naman na napalatay ngayon to follow the Lord.
Kaya nga kahit na simple lamang po na utos ng ating Panginoon, minsan hindi pinagtutuunan ng pansin na marami mananampalataya. Hallelujah. Kaya siguro maraming hindi interesado sa panalangin, maraming mga mananampalataya hindi interesado sa salita ng Diyos. Why? Because they don't know. They don't understand that they have fight. Na meron silang labanan. At naniniwala tayo na yung mga salita ng Diyos na naririnig natin, iyon ang magiging dahilan para matutunan natin ang tagumpay na ninanais ng ating Panginoon. Hallelujah. Let us open the Bible to 1 Timothy chapter 6, verse 11 up to last verse. Unang Timoteo, kabanatang 6, talata po ay 11 hanggang sa huling talata. Sabay-sabay po tayo, verse 11 up to verse 21. Ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pagdadaling, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubilin ito ay panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y inihahayag sa mapapalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masagana nagkakaloob sa lahat ng bagay na sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila makapag-iimpok para sa hinarap at magkakamit ng tunay na buhay. Timoteo, pagkaingatan mo ang ipinagkakatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang di nakalulugod sa Diyos at ang mga pangatwiran ng lisyang karunungan. Ang namamaraling may ganitong karunungan ay nalihis sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Sino ba si Timoteo? Sa binasa nating talata, even Paul speaks to Timothy about last days. Even Paul speaks to him that he needs to be patient in obedience with all the things which Paul have given to him as a teaching. Hanggang kailan daw siya magiging masunurin sa lahat ng itinatagumpay ni Pablo? Sabi niya, hanggang sa muling pagparito ng Panginoon Jesus. And I know, kung titignan po natin yung buhay natin, and even in the life of Timothy, we're all the same. Naniniwala ko na yung tagubilin na yun ay katulad din po ng itinatagubilin sa bawat sa atin. Nang bawat sa atin ay magkaroon ng tinatawag na katapatan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. Timothy was just a youth. Kabataan lamang po si Timoteo. Pero makikita po natin, Timothy spent his life only for the Lord. Ibinigay niya mismo yung kanyang buhay at pinagagamit niya mismo yung kanyang buhay. Kaya nga sabi sa kanya doon sa verse 11, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. These are the things which Paul emphasizes to Timothy. Na habang siya'y naglilingkod, kailangan makita sa kanya yung pamumuhay na puspos ng katwiran. And we are now always studying about the righteousness of judgment of God. And to be righteous. Tandaan natin yung magiging righteous natin, it is not only
doon sa tinatawag na harapan ng mga tao, pero yung gusto nating gawin na maging matuwid tayo ay sa harapan mismo ng ating Diyos. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, fight a good fight of faith. Bawat sa atin ay may laban. Hallelujah. Kung hindi po tayo magkakaroon ng pagbabantay sa buhay ng bawat sa atin habang tayo nananampalataya, nakita natin, hindi natin mamamalaya na mayroong laban. At ang nakakatuwa dito, mga minamahal ko, na yung kaaway natin mismo, hindi natin alam na conquer na tayo. He already, di ba? Win our hearts and our minds. Amin po ba? Tandaan natin yung labanan na sinasabi ng ating Panginoon na hindi buno ang pampisikal. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Our struggle is not against flesh and blood. No? Yung labanan daw po natin na hindi po sa laman, di ba? At sa dugo. O yung pagkikipaglaban natin na hindi po yung pisikalan. But our fight is spiritual. Kaya kung hindi natin babantayan yung sarili natin sa pagkipaglaban na pinapaubaya sa atin, na pinapagawa ng Panginoon sa buhay ng basa, how can we stand until the Lord's come? Paano po tayo makatatayo? Paano natin paninindigan yung ating pananampalataya at paglilingkod sa harapan ng ating Diyos? Kung ngayon pa lamang po ay sumusuko na po tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa bawat sa atin. Kaya kung titignan po natin, di ba, sabi niya doon sa 13, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, sabi niya, sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, sabi niya dito, idiniin niya yung inuutos ko sa iyo, ang mga tagubilin ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, this command should really be fulfilled. Kailangan natin ma-overcome. Sabi nga po natin yung pinakamahigpit na kalaban po natin ay yung sarili natin Kasi kapag titingnan po natin, wala naman pong magagawa ang diablo sa buhay ng basa sa atin. Why? Because as the Lord says to the people of Israel in Deuteronomy chapter 3 verse 22, I am the one, it is God who will fight for you. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung yung kaaway po natin, kung inintindi natin, ay katulad ng inintindi ng mga Israelita kasi natatakot sila sa mga Egyptian, di ba? Pero yung sabi ng Panginoon sa kanila, no, huwag kayong matakot because God is the one who will fight for you. Hallelujah. Pero kailangan na nakita rin ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin na tayo po ay nakikipaglaban din. Kaya di ba sabi ni Pablo doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, puspusan din akong lumaban. Tinapos ko yung aking takbuhin. Ibig sabihin, he, until the end, Paul understands that he should really fight until the last breath. Hanggang sa huling sandali. At iyon ang hinahangad at ninanais ng Panginoon sa bawat sa atin. Remember, our goal is not to be defeated, but our goal is to overcome and to be victorious. Wala pong hinahangad in these last days, especially in the church, that the church will really overcome. Kasi po, alam niyo po, ang nakalulungkot ngayon, there's so many Christians that really are stubborn. Matigas ang ulo pagdating sa salita ng ating Panginoon. Sabi ng binabasa nating talata ngayon sa Exodus, sabi niya, bakit nilalabanan niyo ang Diyos? At ang sabi doon ng ating Panginoon, sabi mismo ng ating Diyos sa kanyang mga salita, sapagkat ang paglaban na ginagawa niyo kay Moises ay hindi niyo paglaban na ginagawa kay Moises, kundi ginagawa niyo sa akin. Kung kayo nagre-reklamo kayo sa Diyos, sapagkat ang reklamo itinatas nyo laban kay Moises, ay ang reklamo laban sa akin, sabi ng Diyos. Kasi yan po yung nangyayari ngayon. This really happens to the church.
Kung isipin natin, bakit kaya nangyayari ngayon dito sa iglesia, sa church? Why? Because wala naman po kalaban sa labas ng iglesia ang diablo. Ang lahat ng kalaban ng diablo ay nasa loob ng church. We want, every one of us, lahat tayo, naglalayon tayo na maging matagumpay tulad ng inanasa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. But as you can see yourself, kung titignan po natin ang mga sarili natin, do you think you are an overcomer? Bagaman sinabi ni Pablo, di ba, na tayo po higit na mananagumpay. Pero kapag titignan mo ba ang sarili mo, ikaw ay mananagumpay? Masasabi mo ba sarili mo na, ako isa na ako mananagumpay? Kailan tayo matagumpay? Kapag may pagpapala tayo? Kapag wala tayong suliranin, wala tayong struggle sa buhay, matagumpay tayo. Pero pag meron na tayong struggle, bagsak na po tayo. O kailan tayo matagumpay? 1 buwan? 2 linggo? 3 buwan? 4 na buwan? Pagkatapos ng 4 na buwan, gano'n na naman po tayo. Alam niyo po, ang nangyayari ngayon sa loob ng iglesia, kung titignan po natin, we are not really consistently doing what we do for the Lord. Totoo po, maraming gusto tayong gawin sa Panginoon. Ang nakalulungkot, minsan inumpisahan natin, pero hindi natin ito pinagpapatuloy. Amen? Hindi naman po, kung paglilingkod ang sasabihin, our church really have that kind of service to the Lord. Kaya nga, di ba, kapag umahawin tayo, sometimes in the youth camp or sa mga camp na ginagawa natin, when we sing, I will live for the Lord and I will die for the Lord, sometimes we really cry. Kasi naniniwala ko na yung puso natin, gusto natin talagang ibigay ito sa Panginoon. And after that one, we can be, mararamdaman natin, napakaalap natin. Pero tandaan natin, ang katagumpayan ng bawat mananampalataya ay hindi lamang nangyayari sa loob ng iglesia, kundi sa loob at labas ng iglesia. Whether you are in school, if you are a student, whether you are in work because you are a worker, whether you are in your house because you are a housekeeper, saan man po tayo naroon, ang ninanais ng Panginoon ay naging mananagumpay tayo. Napansin niyo po ba yung habiling kay Timoteo? Huwag kang sasalo sa usapang walang kabuluhan. Hallelujah? Huwag na huwag kayong sasalo sa usapan na walang kabuluhan. Actually, it is a command to Timothy, pero naniniwala po ba kayo command din sa atin yun? Bakit? Sapagkat naniniwala tayo, ang sabi ng Panginoon, pananagutan natin ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. We will give an account of all the words, no? Na lahat ng sinabi ng mga labing na basa sa atin, pananagutan po ng bawat sa atin. Kaya, ninanais ng Panginoon, ninanais ng Diyos na maintindihan natin mabuti. Kung gusto natin maging matagumpay, we do not just see ourselves overcoming or overcomer when we are inside the church. Totoo po kapag tayo nasa loob ng church, when especially in a gathering like this, in the time of prayer, nararamdaman natin, naniniwala ko na kapag nakapag-prayer tayo, ang sarap ng pakiramdam. You have fulfilled your life, your spirit, yung spiritual mo, kahit nasasabihin natin na this is a struggle for our flesh because this is not for our flesh, but it is for our spirit. This is for our soul. Pero naniniwala ko, deep inside your heart, di ba, iba yung kagalakan nararamdaman mo. Kapag ikaw ay nakapanalangin, iba yung nararanasan mo. Hallelujah. Iba yung kagalakan. Kung nararamdaman natin kapag masaya tayo kapag may pera tayo, masaya ba kayo pag may pera kayo? Sinungaling kayo kapag sinabi niyong hindi? Of course! Kasi di ba, money, di ba, moves this world eh. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi tayo pwedeng walang pera. Sino dito hindi na kailangan ng pera? Magsabi ng amen. Naniniwala ko lahat tayo kailangan natin ng pera. Kasi, di ba, tayo kakain.
Hindi na yung nabubuhay. Nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ka ng tubig. Amin po ba? Lahat ng bagay na nangangailangan na. Kaya nga kapag na-meet yung needs natin, ba meron kayong babayaran sa buwan na ito. Ang babayaran mo ay 8,000. At yung 8,000 na yun, sumobra pa, nabigay sa'yo, di ka ba masaya? Pero halimbawa, may babayaran ka 8,000, pero ang pera mo pa lang 6,500. Bukas na ang deadline. Ay, naku po, aminin nyo't hindi, malungkot kayo. Baka hindi rin kayo makatulog kung deadline na bukas. Kaya nga sabi sa'yo, what a fulfillment. Kung halimbawa po na iahambing natin physically, na masaya tayo kapag may isang bagay na nagawa tayo, lalo na po kapag nagawa natin ang mga spiritual na bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Kaya diba, fulfillment para kay Pablo, na lahat ng ipinapagawa sa kanya ng Panginoon, nagawa niya. Amen? Diba? Kung nagawa, naniniwala kasi ako na ang iglesia, kung magiging bukas lamang tayo, may command sa atin ng Diyos. It is not only one person that was being commanded. Tandaan natin, ngayon, ang kapahayagan ng Diyos ay generalize. Di po ba, sa panahon ni na Moises, especially nung nasa ilang sila, iyan ang bayan, eto si Moises. Pero kapag nangusap ang Diyos, sino lang nakakarinig? It is only Moses. It is not generalized. Kaya nga, kapag nangusap na kay Moises, anong gagawin ni Moises? Sasabihin niya ito kay Aaron. Kasi si Aaron ang tagapagsalita eh. Kasi nga utal daw. Tama po ba? Kaya ang magpapahayag po ay si Aaron. Pero ngayon, naniniwala ako na totoo yung sinabi ng Diyos because everywhere there's the Word of God. Everyone can read the Word of God. Ang problema, hindi tayo nagbabasa. Hallelujah. Sometimes we read yung iba po nakapagbasa ng ganyang kakapal na pocketbook sa loob ng isang linggo. Hallelujah. Nakapagbasa ng pocketbook na kanyang kakapal. At alam pang i-detalye ang story, chapter by chapter. Pero ang Biblia po, hindi niya kayang basahin. In Sumrak Church, di po ba, every January, ang tawag po nila, every January is Bible Month. Kasi lahat po ng mga membro sa Sumrak Church, they need to read the Bible, the whole Bible, in 1 month. Ibig sabihin, kung 66 books po yun, di po ba? Kung 66 books, they have to read it. Hahati-hatiin po nila yun within 30 days. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, how many chapter do you read every day? Ilang chapter po ang nababasa ninyo araw-araw? Ayan na, nagkakabukingan na tayo, di ba? Amen? May messages na kaya, isang verse, isang chapter, isang book. Hallelujah. Amen? Pero, pag naglaba ka, ilang oras? Amen po ba? Sometimes, we neglect every one of us. Kaya nga sabi ko sa inyo, there is really fight. Akala natin, hindi natin napapansin, pero itong nangyayari sa atin, it is labanan na. Ano yung labanan na nangyayari? It is fighting against the flesh and your spirit. One time, only this week, I was alone in my house because my wife went out. Umalis po yung aking wife. And the devil really tempt me to do things which are not good. Alam niyo po, sinabi ko lang, oh my soul, be an overcomer. Oh my soul, be an overcomer. Kasi naniniwala ko na yung labanan, mas matindi kapag ikaw ay nag-iisa.
Hallelujah. Yung labanan mo kasi hindi mo napapansin yan kapag marami kayo. Mas madaling lumaban kapag marami. Hallelujah. Mas madaling magbasa ng Biblia kapag marami. Mas madaling manalangin kapag marami. Pero kapag ikaw lang, mahirap. Hallelujah. Hindi ko sinasabing hindi kayo nananalangin pag mag-isa lang kayo. Pero it is really a great thing for you to pray even you are alone. Ibig sabihin nun, grabe ang pananampalataya mo. You are really an overcomer kapag napagtagumpayan mo yung ganong bagay. Hallelujah. Kaya, paano gagawin natin? No. Siguro, what we should do in order for us to overcome. Sa tingin nyo, ano yung kailangan gawin ng isang mananampalataya para maging matagumpay? Ano pong ginagawa niyo para maging matagumpay po kayo? Ha? Ano ginagawa po ninyo para maging matagumpay po kayo? Naranasan niyo po ba maging matagumpay? Baka parang talunan lahat kayo. Ha? Ano ginagawa niyo para kayo po ay maging matagumpay? Every one of us. Kaya nga diba, tinuturuan tayo ng Diyos sa gabing ito, paano tayo magiging matagumpay? First, ang nakita ko dito, because kasi di ba, kahit na sino dito yung nag-uutos ka sa anak mo, pero yung inuutosan ng anak mo hindi sumusunod. Ang hirap po noon. Di ba? Mahirap po yun. Yung may pinapagawa ka, pero yung pinapagawaan mo, hindi niya ginagawa. Mahirap po yun. Bakit? Kasi yung pinapagawaan mo, inutusan mo, hindi determinado. Ang nakikita ko kasi dito, once a person is determined to overcome, he will overcome. Kasi di ba, pinilit ni Pablo si Timoteo na panatilihin mo ang ganitong katangian hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Hindi niya sinabing, maging ganito ka ngayon, bukas, sa makalawa, o sa isang buwan. Hindi po eh. Ang sinabi ni Pablo sa kanya, kailangan mong panatilihin ang ganitong bagay hanggang sa pagdating. There is no expiration. Hanggang hindi dumadating ang Panginoon, kailangan na maging ganito yung kanyang magiging kalagayan. Sa tingin po, hanggang kailan kayo maglilingkod? Hanggang kailan nyo gagawin yung inyong paglilingkod at pananampalataya? Aminin natin, di ba? Yung iba nagsasawa na. Amen? Yung iba, nagbabawas na. We cannot do all. Kaya nga, kung hindi tayo determinado, sabi ko nga, di ba? Especially now, sa morning prayer, di ba? Ang lamig. Sabi ng higaan, ang init, sarap dito. Huwag kang alis. Dikit na dikit ang likod mo talaga. Every one of us can experience that one. Amen? Hallelujah. Kasi kapag mainit, hindi kayo nakakatulog. Tama ba? Hindi kayo nakakatulog. Kahit ako, hindi ako nakakatulog. Pero pag malamig, naku, habang sumisikip yung haba daw, ang tagod. Di ba pag taglamig ka, halos ganyan lang tayo kaliit. Kapag katag-init, walang pakinabang sa kumot. Amen? Pero kapag taglamig, amen po, yung kumot, ang laki-laki, yung tao, ang liit-liit. And that is struggle I experience today. No, pagka bumabangon na, sabi ng Diablo, mahirap bumangon. Pero sinabi ko sa sarili ko, no. Instead of listening, pero dahil determinado ako na gusto kong maging matagumpay, hindi ko sinasabing mas higit ako sa inyo. Kasi pare-parehong sabi ko nga sa inyo, pare-parehong nararanasan natin.
Pero kapag hindi determinado ang isang mananampalataya, hindi ko sinasabing isang pastor, isang mananampalataya, ang isang Kristyano hindi determinado, hindi niya magagawa ang ipinapagawa sa kanya, kahit ng Panginoon. Hindi natin magagawa. Lalagpasan natin. Hindi tayo susunod sa Panginoon. Pero kapag determinado po tayo, kaya sabi ni Jesus Christ, do not be swayed with your feelings. Huwag natin hayaan na matangay tayo nung nararamdaman lang natin. Amen? Huwag kayong magpapadala sa emosyon because emotions can lead you into destruction. Hallelujah. Halimbawa, nasasaktan ka, tapos ang nananakit sa'yo sa loob ng iglesia, huwag mong pakikiramdaman yung sakit. Kasi kapag pinakiramdaman mo yon, hindi ka napupunta ng church. Bakit? Kasi mas nanaig yung emosyon kaysa sa Panginoon. Amen? Amen? Meron po ba sa inyo ganyan nakakaramdam na sometimes you are listening to your emotions rather than to the Lord? Mas pinapakiramdaman mo yung nararamdaman mo kaysa doon sa gusto ng Panginoon sa iyo? Remember, we do not believe through our emotions. Tama po ba? Kaya nga tinawag na pananampalataya yun eh. Kahit na anong nakaranasan natin, pag sinabing pananampalataya, hindi yan galing sa'yo. Galing yan sa salita ng Diyos. Kaya kahit na mahirap, amin po, kahit na mahirap, pero dahil yan ay sinabi ng Panginoon sa iyo, gagawin at gagawin mo ito. Hallelujah. Amen. At hindi na po kayo kumikibo. Kasi, di ba, makita natin, sabi ko nga sa inyo, it is not only you. It is not only, God is not only speaking to us in one person today, but all of us. Lahat tayo, nararamdaman natin. Kaya nga pag sinabi natin, ayoko na rin. Tingnan nyo, halimbawa, yung isa sinabi, ayoko na rin, bakit si ganito? Tas sabi na natin, ako na rin, ayoko na rin. Kasi, ayoko na rin. Lahat tayo, ano mangyayari sa atin? We will all lose. Amen? Pero salamat. Why? Because in our church, meron pa rin tumatayo. Meron pa rin naninindigan. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, the Church of Ephesians, ang church ng Efeso, na wala unang pag-ibig. Nawala ang unang pag-ibig. Ano yung pinagtatampo ng Diyos sa Efeso? Yung sabi niya, maganda ang ginawa mo, pero ito ang hinanakit ko sa iyo. Ito ang, di ba, ipinagtatampo ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Hallelujah. Amen. Yung pag-ibig niyo ba sa Panginoon, simula noon hanggang ngayon, pareho pa rin? Ano ba? Painit? Palamig? Ha? Painit ba o palamig? Pataas ba? Pababa? Kasi ito na yung panahon, sabi ko nga sa inyo, ito na yung panahon na hindi natin sinisiyasat kapatiran. Ang sinisiyasat natin yung ating sarili. Kaya nga tingnan na natin yung sarili natin. Kahit na may nakikita na tayo na nalalamig o nanunupaypay o may nakikita tayo na nanghihina, hindi tayo dapat nagpapatangay. Kailangan meron tayong sariling panindigan. Kaya nga kinausap niya si Timoteo, kailangan mong panatilihin ito. Kaya kahit na may nakikita ka sa iyong kapaligiran, kahit na may gumagambala sa iyo, hindi ako matitinag. Amen? Hindi ako matitinag. Kaya kapag tumatayo po kami ng sister wife ko pagka madaling araw, ako po kasi unang tumatayo. Hindi ko po ginigising si sister wife. Walang gisingan. Usapan namin yun, walang gisingan. Pag gusto niyang manalangin, tatayo siyang mag-isa.
Hindi ko po siya ginigising. Kilala niya ako. Kaya nga nung minsan sinabi niya, bakit hindi mo ako ginising? Kasi akala ko, babangon talaga siya. Umandar na Starex, hindi pa rin siya bumabangon. So, ibig sabihin nun, hindi siya talaga mananalangin. That happens one time. Alam niyo po, nanaginip daw siya, nakasakay siya sa Starex. Sumakay daw siya, bumaba siya, naghilamos, sumakay siya, nanaginip ka lang. Pero hindi kita kasama. Kaya huwag niyo sabihin sa akin na, Pastor, nanaginip ako, kasama kita sa prayer. Hindi kita, nanaginip ka lang, hindi kita talaga kasama. At huwag mo rin gagamitin sa akin ang sinabi ni Pablo, kasama mo ako sa Espiritu, Pastor. Magkaiba tayo ng Espiritu. Yung Espiritu mo tulog, yung Espiritu ko gising. Hallelujah! Kaya nga diba, nakakalungkot. Sabi ko nga, Lord, ayoko dumating sa pagkakataon na isipin na naman ng mga kapatid, nanunumbat si Pastor. Hindi po ako nanunumbat, nalulungkot ako. Because if I will not, kung hindi ko po ito ipapaalala sa inyo, baka hindi nyo na naiintindihan o hindi nyo na nararamdaman sa sarili mo. Kasi mahirap po kapag manhid na kayo. Alam niyo po yung tinatawag ng manhid? Mahirap yung nakasanayan mo na yung ginagawa mo. Kapag nakasanayan mo na yung ginagawa mo, it is already, ang tawag po doon ay normal. Hallelujah. Di ba ba, pag nasanay kang kakain ng umaga, tanghali, gabi, normal ang tawag doon, di ba? Amen? Pero, yung 3 beses kumakain, naging 2 na lang. Yung iba hindi daw nag-aalmusal. Yung iba naman hindi naghahapunan. Pero pag tinanong ko, hindi ka nagugutom? Hindi, sanay na ako. Tama ba? Hallelujah! Kaya nga kapag ikinumpir yung 2 beses kumakain, doon sa 3 beses kumakain, sasabihin kagad nung 3 beses kumakain, ay ako, hindi ko kaya yan. Yung 2 beses naman na kumakain, sabi niya, ay, sanayan lang yan. Kayo po ba, sanay na kayo sa ginagawa niyo ngayon? O gusto niyo pang magbago? Hallelujah! Mahirap po! Kung hindi niyo papansinin yung sarili ninyo, time will come, Jesus Christ, in His return, tandaan natin, hindi natin alam ang oras at araw ng pagdating ng Panginoon. If you only knew, ako, sabi mo nga sa inyo, kung alam lang natin kung kailan darating ang Panginoon, kung halimbawa alam natin na, 2019 pa daw darating, kung manlamig muna tayo ngayon. Next year na lang tayo, di ba? Next year na lang tayo bumigay ng todo-todo. Hallelujah, hanggang 2019. Pero hindi natin alam eh. Anytime soon, Jesus Christ will come. And if this kind of message will not be heard in our church, dadatnan tayo ng Panginoon na hindi tayo handa. Ano daw mangyayari doon sa mga iglesyang hindi handa? Para na rin silang katulad ng mga hindi mananampalataya. Almost the same. Hallelujah. Amen. But I know all the Christian churches inside our church believes that they will enter to the first resurrection. Kasi kapag sinabi, sino ang gusto pumasok at nakasama sa unang muling kapagkabuhay, lahat ay magsasabi ng amen. Sino po ang gusto makasama doon sa millennium, lahat ay magsasabi ng amen. Pero naniniwala tayo na hindi lamang sapat ang pagsasabi ng amen, makakapasok tayo. Hallelujah. Kasi yung mga salita, lahat sila gusto nila makapasok ng Kanaan, pero hindi silang lahat ay nakapasok sa Kanaan. Amen. Kaya yun ang ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon na mangyari sa bawat isa. Sabi niya sa unang 1, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan at alam kong magtatagumpay din kayo. Amen? Sino dito ang naniniwalang magtatagumpay tayo laban sa sanlibutan? Amen. Lahat tayo. Naniniwala tayo, we can overcome this world because Jesus Christ overcome this world. Amen. Hallelujah. Pero anong ginagawa ng sanlibutan sa atin? We say that we can overcome this world, but do you think you overcome the world?
sa postura ng ating pananampalataya at paglilingkod, nakikita mo ba ang sarili mo na matagumpay laban sa sanlibutan? Sabi doon sa talata na binasa natin, Timoteo, sabihan mo ang mayayaman. Amen? O, basahin nga po natin, balikan po natin yung habilin ni Pablo kay Timoteo. Verse 17, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang magkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Pastor, hindi naman po ako mayaman. Do you think this message is only for those rich people? Pero naniniwala tayo na ito yung isang bagay na sinasabi ng ating Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve Mammon and God. Lagi yung sinasabi sa atin, nililiwanag sa atin ng ating Panginoon. That's why Jesus Christ, o God, ang Diyos natin, simulan sa pool, mula doon sa Ten Commandments, sinabi niya, thou shalt not have any other gods before me. At sabi ni Pablo, ang pag-iimbot ay isang klase, isang uri din ng pagsamba sa Diyos-Diyos. Alam niyo po ba yung salitang pag-iimbot? Ano po ibig sabihin? Pag-iimbot, something that you like. Di ba? Yung ninanais mo, yung gusto mo. Amen. Hallelujah! Ano po ba yung gusto niyong ginagawa ngayon? Mag-selfie-selfie? Hindi kayo mabubuhay na walang ka-selfie-selfie? Kanina, natatawa ako kasi pinabili kasi kami ni Sister Mercy ng gagamitin sa communion. Kaya nagpunta kami ng SM kanina. Actually, nagbayad din kami ng kuryente. Kaya nagpunta kami rin ng SM. Kasama namin si Tabat Choy. So sabi ni Taba, wag na tayo kumain sa bahay. Nandito na tayo sa SM. Kumain na tayo. Di pinagbigyan ko na po yung si Bunso namin. Di kumain po kami doon. Yung katabi namin lamesa, nandiyan na yung order. Hindi sila kumakain. Busy sa kaka-selfie. Hallelujah. Kawawa. Dumaan yung isang nagsaservidora, nagpa-picture. Dumaan na naman yung isang nagsaserve ng Jollibee, nagpa-picture. Sabi ko, ano ba gagawin ng mga to? Si Tart, kakain ba o magpa-picture? Sometimes, di ba, may mga bagay na pinaprioritize natin rather than those things which are important. Kapag tinanong mong Kristiyano, sino po ang dapat nating i-prioritize? Siyempre, sasabihin nyo ang Panginoon. Hallelujah. Ano po ba ang dapat nating unahin? Tanungin mo yung katabi, ano ba ang dapat nating unahin? Siyempre, sasagot niya, biblikal, ang kalooban at katwiran ng Diyos. Tama! Tama po ba? Ang tanong, yan po ba talaga ang ginagawa natin? Kaya sabi ng Panginoon, di ba, pagsamba at paglilingkod na ginagawa ng aking bayan ay sa labi lamang, hindi galing sa kanilang puso. Hindi tapos sa kanilang mga puso. At yun yung pinakaayaw ng Panginoon na mangyari sa kasalukuyan sa atin, mga minamahal ko, na kapatiran. At alam po, kung papansinin natin, of course, lahat na mananampalataya, especially, di ba? Maraming mananampalataya sinasabi, hindi ako nalalamig, hindi ako nagbabago. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ay parang salamin. Nakikita natin yung ating sarili. It is a mirror that you can see yourself. Kaya nga, the more you read the Bible, the more you see yourself. No reading the Bible,
You cannot able to see yourself. Kapag hindi mo nakita yung sarili, ano mangyayari? You don't even know. Hindi mo na alam kung meron kang muta, meron kang dumi sa mukha, o wala. That's why, as we often read the Bible, kung gaano kadalas natin tinitingnan ng Biblia, ibig sabihin, ganun kadalas mo gustong makita ang iyong sarili. Amen? Bakit binigyan ng mana ng Diyos ang mga salita? Bakit sila binigyan ng mana? Para makakain? Pag hindi tayo nagbasa ng Biblia, we will not understand. Pero kapag binasa niyo ang Biblia, especially in Exodus, ang sabi niyo, binigyan at pinakain sila ng mana para maalala nila na may Diyos na nagligtas sa kanila from the Egypt. Hindi lang para sila makakain. Kaya tayo rin, di ba? Tayo nakaranas tayo ng kaligtasan. Pero kung wala ang salita ng Diyos, we will not remember that there is God who save us. You will not remember the goodness of the Lord in your life unless you will have the Word of God. Kaya kailangan po natin ninanais ng Diyos ng bawat sa po sa atin ay manatili sa Kanyang mga salita. Hallelujah! Hallelujah! There's really a trials in the life of faith of Christians. Yung buhay pananampalataya natin talaga ngayon sinusubok. Tinetesting talaga yung life of faith natin. Sabi ko nga, Lord, kapag hindi kami matibay-tibay ngayon sa buhay pananampalataya namin, tiyak na talagang babagsak kami. And we should defeat our enemy. Kailangan nating talunin yung ating kalaban. It is not only the devil, but it is ourself. Yung sarili natin. Kasi nga dati, ang alam natin, yung old self natin hindi na pwedeng mabuhay, tama? Tama po ba? Yung ating spirito hindi na pwedeng mabuhay kasi namatay na siya, di ba? Pero sa pag-aaral natin ngayon, mali tayo. Iniba, di ba? Naiba. Na yung old self natin, it is the anak who lives in us. At iyon ang nagiging hadlang kung bakit ang bawat sa puso atin ay nagkakaganito. Kung napapansin niyo po ang inyong sarili na hindi kayo nagbabago, you should ask, is there an anak living inside in me? Kailangan natin siyasatin ang sarili natin. Kailangan natin suriin ang sarili natin. Bakit nangyayari sa atin ito? Bakit sa konting pagkakataon ganito na ang nangyayari sa atin? Of course, the devil is our enemy. Pero tandaan natin ang diablo, kung hindi natin bibigyan ng butas, hindi siya makakapasok. Amen? Hallelujah? Hindi po siya pwede pumasok sa inyo. The devil cannot really. Talunan na siya eh. Since Jesus Christ already died on the cross, that is already perfect victory, 100% victory, which the Lord Jesus Christ have given to everyone. Binigyan tayo ng lubos na katagumpayan. Tama po ba? Matagumpay na po ba tayo laban sa diablo? Amen. Kapag naalala mo ang diablo, talunan na. Yung mga pandaray niya, wala na yung binesa. Walang bisa sa iyo sapagkat sinasabi sa iyo ng Panginoon, talo na siya. Pero bakit tayo natatalo? Dahil nadadaya tayo. Kasi ang diablo, di ba? Ang trabaho niya ng mandaya. Ang trabaho niya, dayain tayo ng Diyos, walang magagawa sa atin. Ang trabaho niya, na dayain tayo na ang Diyos, hindi kaya tayong tulungan. Do you believe that God can answer your prayer? Sino dito naniniwala, kaya ng Diyos na tugunin ang iyong panalangin? We all believe, di ba?
But the problem is, do you pray? Lahat tayo nagsasabi tayo, naniniwala ako tutugunin ng Diyos sa aking panalangin. Pero bakit hindi ka nananalangin? Sino dito ang naniniwala ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Amen. Lahat tayo. Pero bakit hindi natin binabasa? Hallelujah. Kaya doon natin nakikita ngayon, talunan pa rin pala ako. Yung laban na ibinibigay sa akin ng Diyos, hindi ko napapahalagahan. Hindi ko nakikita na yung sarili ko bilang isang matagumpay na Kristiyano. Kapag may isang bagay na masama, alam, naniniwala ako, lahat ng mga mananampalataya, alam natin ang mabuti at masama. Hallelujah. Alam mo kung ginagawa mo mabuti o masama. Amen? Amen? Are you aware of that? Aware ba kayo kung ginagawa nyo mabuti o masama? Oo, alam po natin yun kasi yan ang kinakatakutan natin, yung gumawa ng masama dahil alam natin, galit ang Diyos sa masama. Because He's holy. Kaya maintindihan yung mabuti, bakit si David bumalik kagad sa Diyos nang siya'y magkasala? Kasi ayaw, naintindihan ni David na ang Diyos ayaw niya ng kasalanan. Ayaw ng Diyos. He understands about God. Pero kapag hindi natin naintindihan at kilala ang Diyos, we can do things which the devil install in our mind. Kaya lahat ng naki-Jesus, lahat tayo na naki-Jesus, lahat tayo na-experience natin ng struggle. Tama? Lahat tayo may struggle. Walang sino mang Kristiyano, walang struggle. Lahat tayo may struggle. Lahat tayo nakakaranas ng struggle. At ang pinaka-number 1 struggle natin, bakit nabibigilan tayo sa pananampalataya at paglilingkod natin? That is really our struggle. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, especially kapag naitutuwid tayo, tama nga. Ganyan ang sinasabi ng Espiritu natin. But unless you will work upon that Word of God, that Word does not become life in you. Kung matapos natin marinig ang salita ng Diyos sa gabing ito at wala pa rin magbabago sa iyong buhay, ang ibig sabihin lang yan, hindi ka talaga nakinig ng salita ng Diyos. Because those who accepted, those who have heard and listened to the Word of God and accept the Word of God, they are being changed. Lahat sila na bago. Gusto niyo ba isa-isahin natin kung sino yung nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos? Hindi na natin kailangan isa-isahin pa. All the people, all those people are in the Bible. Amen po? Diba? Meron bang chismosa na nabago sa Biblia? Kilala niyo ba yung chismosa na nabago sa Biblia? Hallelujah. Sinabi niya, di ba, na yung labi ko ay punong-puno ng kasamaan? Ano ginawa ng Diyos sa kanya? Kumuha ng baga, idinikit doon sa kanyang labi. Kahit chismosa na babago. Meron bang mamamatay tao na binago ng Diyos sa Biblia? Yes. Marami, di ba? May magnanakaw ba na binago ng Diyos sa Biblia? Yes. They experience. And they totally follow the Lord. Kahit na yung dati nilang kalalagayan ay hindi ganoon, pero sila ay sumunod nang marinig nila ang salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya sa kasalukuyan, they are listening to the sermon, but they are not changed. They are not changed. Yun ang nakakalungkot. It means they are not still an overcomer or victorious until now. At kapag dumating ang Panginoon sa ganung klase tayong kalalagayan, what will happen? Kayo, anong gusto nyo kayong madatnan? Anong kalalagayan ninyo ang gusto nyo madatnan kayo ng Panginoon? Tulog, gising.
Masipag, tamad. Hallelujah. Kasi di ba titignan natin, alam natin positibo lahat ng sasagot natin, di ba? Ba't ang tanong? Di ba? Kaya nga, taliwas yung sinasabi ng labi natin, taliwas dun sa ginagawa natin. We all want these things happen. What the Lord wants to every one of us, gusto nating mangyari. Kaya nga, ang kailangan natin gawin ngayon, makipaglaban tayo. Tingnan niyo po, 1 Timothy chapter 1, verse 18. Unang Timoteo, hallelujah. Chapter 1, verse 18. Ano sabi niya? Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito ay tinatagubilin ko sa iyo ayon sa malaon ng inihula sa iyo. Ang hula nawang ito ang magpapasigla sa iyo sa iyong pakikipaglaban. Nang may pananampalataya, sabi niya sa 19, at malinis na budi, may mga taong hindi sumunod sa kanilang budi, at dahil dito ay winasak nila ang kanilang pananampalataya. Di ba? Si Timothy, nakita niyo ba kung paano pinaprotektahan ni Pablo si Timoteo? Really, di ba? Sabi ko nga, Lord, totoo yung sinabi niya na yung turingan nila ni si Pablo at saka ang turingan ni Pablo at saka ni Timothy is father and son in faith. Hallelujah! Nakita natin na, grabe yung pag-iingat. And I think this is really speaks about our relationship to God. He is our Father. Ayon sa gusto natin, ang gusto ng Panginoon, ganito ang mangyari sa atin, maprotektahan tayo. At ang gusto ng Panginoon sa atin, maging masigla tayo habang nakikipaglaban tayo through what? Through all His promises, all His Word. Ma-encourage tayo. Amen. Hallelujah. When I see i-visualize niyo po ang nangyayari ngayon. Sabi ko, Lord, bakit naman nangyayari ganito? Ang mga worker namin, pabawas, hindi pa dagdag. Of course, I understand na ang mga worker natin tumatanda. Pero paano pag nag-resign na sila at nag-retire sila? Sino na ang susunod? Sino na ang susunod? Kaya alam niyo po ba, sinabi rin ni Pablo na yung matatanda ay kailangan sanayin yung mga bata. Kaya kayong mga worker na gusto niyo na mag-retiro, huwag kayong magre-retiro kung wala pa kayong kapalit. Dahil hindi pa tapos ang inyong trabaho. Naintindihan niyo po ako? Wala ka pang Timothy. Wala ka pang disciple, tapos naintindihan niyo po? Kailangan meron ka na sinanay. Hallelujah! Ngayon, kung yung sinanay mo marunong na, pwede mo na siyang bitawan. Kaya kung wala ka pang naisanay ngayon, wala kang karapatang tumigil. Amen? Kailangan makita mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Meron na ba kayo nakikitang ganyan? Yung pananampalataya mo nandito na sa kapatid na ito? Para po bang Elisha at saka Elijah? Yung double portion of anointing na ilipat mo na sa Kanya. Hallelujah. Mga worker, meron na ba? Meron na ba kayo na paglipatan? Kailangan ganun eh. Kasi di ba, kailangan tumarami. Naghahawaan yata eh. Yung minister, hinawaan yung worker. Yung worker, hinawaan yung miyembro. What happened? Hallelujah. All drop. Maghahawaan po ba?
Kaya, yun ang pinaka-training natin ngayon. Kaya nga, di ba, okay, di ba nagkaroon tayo ng tinatawag na cell group? Alam niyo po ba kung anong layunin ng cell group? Ang cell group, ang layunin po niyan, mag-train. Yung sinesell group ninyo, tinitrain nyo. Amen. Kaya kung yung nagsasell group late, yung nagsasell group minsan di nagpe-pray, wala po siya pa sa cell group, wala siyang matitrain. Amen. Hallelujah. Kaya diba, dun sa kulungan, meron tinatawag na mayor. Diba? Mayor, mayora. Ano ginagawa ng mayor? Siya yung, kumbaga, siya yung power yung word niya. Naintindihan nyo? Power yung word niya. Kaya lahat, sumusunod sa kanya. Amen? Ganyan na po ba kayo, mayora? Mayor. Kasi kailangan yung, I'm not saying the authority physically, but spiritual. Yung spirituality. Kaya nga, lahat ng mga worker na meron kayong inahawakan na Bible study, you should be spiritual. So that, maging spiritual din yung inyong tinuturuan. Hallelujah. Baka dati yung worker may 3 Bible study. Ngayon, kahit isa, wala. Sa tingin nyo, pataas, pababa? Palamig, painit? You can answer, di ba? Pwede nyo po akong sagutin sa mismong sarili ninyong buhay. Hallelujah! Kaya, kung di po kayo magmamatsyag sa loob ng church, marami pong nawawala ngayon. So many. So many. Malaki po yung pananagutan natin sa harapan ng Diyos. That's why Paul encouraged Timothy, instead of giving up, yung sumuko ba, he encouraged Timothy to have a goal of victory. Hallelujah. Sabi nga po natin, ako'y magtatagumpay. Ako'y magtatagumpay. Ako'y magtatagumpay. We should have that kind of determination. Right after this one, sabi ko nga, Lord, ang sarap na makita namin yung sarili namin. Totoo po, aminin natin na meron tayong mga kahinaan. Hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect, kaya nga tayo nananalangin kasi hindi tayo perfect. Pero kung bibitawan natin ang pananalangin natin, naku po, mas lalo tayong babagsak. Hallelujah. Kaya nga, just like any other believers today or before, katulad ng mga mananampalataya noon, ngayon, meron tayong labanan. Meron tayong warfare with our faith. Kaya kung makikita nyo po, kung matindi ang problema mo, matindi ang struggle mo, ibig sabihin, mataas na ang level ng pananampalataya mo. Diba? Katulad ni Job, diba? Nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Sabi ni Lord, diba? Tapat ang lingkod ko yun, tapat yun. Kala mo ba? Ano sabi ni Satanas? Kaya lang naman naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo. Sige. Kunin mo lahat ng pagpapala, huwag mo lang siya sasaktan. Alam ng Panginoon kung ano na yung level ng pananampalataya. Kaya kung sinasabi mo sa akin, kontra ka pa, wala akong struggle ngayon. Ibig sabihin, wala ka rin pananampalataya. Opo. Kasi nakikita Hindi ka pwedeng subukin kasi wala kang ilalaban. Kapag ang isang tao binigyan ng malaking struggle at wala siyang pananampalataya, ano mangyayari?
But if you have struggle now, you be thankful. Kailangan magpasalamat ka. Magdiwang ka, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa Santiago, di ba? Mapalad ang mga nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat sabi niya, tatamuhin nila ang gantimpala matapos silang magtagumpay laban sa mga pagsubok. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, yun po yung ninanais ng Diyos sa atin ngayon. We should really continue. Amen? Amen ba? Kailangan natin ipagpatuloy. Huwag kayong malungkot. Ako naman yung pinatamaan ni Pastor. Hindi po, lahat tayo talaga sa pool. Kasi kung di tayo gigisingin sa ating pananampalataya, walang magigising sa atin. Only the Lord can awaken us. Siya lang pwede talagang magising sa atin. Kailan tayo sasabihin? Gusto niya bukas? Sa makalawa? Sa isang buwan? Hindi po, ito na po ang panahon. Ito na po yung panahon na kung saan kailangan tayo makarinig ng paalala ng Diyos. Hindi bukas. Ngayon. Hallelujah? Ngayon. Kung meron na tayo hindi nagagawa, gawin ulit natin. Go ba? Hallelujah? Kailangan gawin na natin. Kasi, this is really the time. Sabi niya, and just as they overcome, we should really overcome. Ano pong sinabi sa Zacarias? Bago magmalakyas, Zacarias, Gis 5. Ano po sabi sa Karaya? Mga anak, ano sabi ito? Ang mga anak ng Uday mabubuo at magiging isang malakas na hukbo. Yuyurakan nila ang kaaway sa gitna ng lansangan na parang nasa putikan. Malakas ang loob nila sa labanan sapagkat si Yahweh ang kanilang patnubay. Kaya't ibabagsak nila pati ang kawal na kabayuhan. Di ba ba? Lahat daw yung mga anak ni Huda. Dapat ito mangyari sa church natin ngayon, mula bata hanggang pinakamatanda. Amen? Hallelujah. Yuyurakan natin yung kaaway. Tama po ba? Walang matitira. Dapat lahat tayo yuyurak sa kaaway. Amen? Walang magsasalita na kayo na lang. Ikaw na lang. Hindi po, lahat tayo. Kapag nagkaisa tayo, yung pananampalataya natin, kapag nagkaisa tayo na matagumpay, magtatagumpay po ang church, ang iglesia, ang bawat sa atin. Amen? Kaya nga, from children to youth and adults. Tandaan niyo po hindi lang po ako nag-speak sa adults. Kailangan nga rin ng children magkaroon ng pananampalataya. Even the little ones. Kahit na mga bata ay kailangan magkaroon ng pananampalataya. They will not come in our church to play. They will come to our church to believe in the Lord. Masarap makita natin yung mga anak natin ganyang kaliliit lang pero nananalangin sila sa may karamdaman. Amen po. Na yung mga kabataan natin hindi lang nagpapasarap, hindi lamang po yung barka-barkada lang, kundi ang mga kabataan nasa gawain ng Panginoon. Hindi tayo na dito sa church para magpakasarap. Narito tayo sa church para turuan ng Diyos sa pakikipaglaban. Hallelujah. Sino magtuturo sa kanila na makipaglaban tayo? Tayo na marunong makipaglaban. Amen? That's why we need to strive hard to win. We're all going to war. Lahat po tayo may kikipaglaban. Lahat po tayo ay naglalayon na gawin ang lahat ng bagay nito. Sabi nga sa unang Korinto, kabanatang 9, talatang 25, ang ginagawa natin ito ay hindi lamang para magkamit tayo ng pansamantala o temporary lamang
na bagay sa mundong ito. Let us open our Bible to 1 Corinthians chapter 9. Unang Korinto. Nueve, 25, sabay-sabay po. Lahat ng mga lalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Diba? Ito yung, sabi ko nga po sa inyo we're aiming for that eternal things which God will give to us. Bawat sa po sa atin. Mahigpit po ang labanan. Kaya nga kung si Esther dati, para magkaroon ng bagong pakakasalan ang hari ng Syria, si Esther, di ba, nasali sa kandidata. Sino ang lumitaw na pinakamaganda? Tapos kung Esther. Si Daniel, kasama rin bilang kandidato ng mga kabataan na magiging tauhan ng hari. Hindi siya kumain na ipinapakain, binibigay, o pagkain binibigay ng kaharian. Ano yung kinakain niya? Only the food which God gave to him, commanded to eat. Sino ang natangi sa kanila? It was only Daniel. Hindi po kailangan na ma-please natin ang salimutan ito. The only thing we should really do is really to obey what the command is. Lahat ng command ng ating Panginoon. Ito yung kailangan natin gawin ngayon. Ito yung ninanasan ng Panginoon na gagawin natin ngayon. Hallelujah. Sabi nga sa atin ng last prayer meeting doon, di ba? O last Sunday, ano yung mensahe sa atin ng Panginoon? Anyone who are really righteous will be protected by God. Kahit na may dumating na sakuna, kapag ikaw ay matuwid sa harapan ng Panginoon, ikaw lang makakaranas ng pag-iingat, proteksyon ng Diyos. Kaya, this time, hallelujah, namamatulan tayo kay Daniel, di ba? Na kahit na ang lahat ay natakot sa utos ni Nebuchadnezzar na ilalagay doon sa kulungan ng leon ng sino mang hindi yuyukot doon sa ipinagawa niya na lahat ng dadalhin doon sa den of lions ang lahat ng mananalangin. At that time, siguro ang mga tao, because of the fear, di ba? Yung takot nila na mapunta sila doon sa kulungan ng mga leon, hindi sila talaga nanalangin, but Daniel remained in his faith. Sabi niya, mapunta man ako sa den of lion, hindi pa rin ako susuway, di ba? Sa utos ng Diyos. Sana ganyan din yung maging patakaran natin sa buhay. Sa panahon nga ito, kahit na anong makikita natin, hindi pa rin tayo matitinag sa pananampalataya natin. Even though there's so many things, there's so many people, maraming mga tao na maaaring ilayo ka, o gawin kang ganito, gawin kang ganyan, huwag kang pakatangay. Magpatangay ka lang sa salita ng Diyos. Hallelujah. Paul said, fight with your faith with certainty. Alam niyo po ba yung certainty? May katiyakan. Tiyak ka sa pananampalataya. Siguro naman hindi na tayo nagdududa sa pananampalataya na meron tayo ngayon. Hallelujah. Nagdududa pa ba kayo sa pananalig niyo kay Kristo? Nagdududa pa po ba kayo? Hindi na natin. We are certain already to Jesus Christ. Kung may darating ba sa inyo sa Jehovah at sabihin niya sa inyo na magagandang panalita, sasama pa ba kayo? Ay, hindi na. Kasi diba, ito na eh. Ito na yung pananampalataya. Ito na yung katotohanan. Amen? Payag po ba kayo ng worship service natin? First worship service natin ay alas 5 ng umaga. Most of you will say, ang hirap naman pastor ng requirements na yan. Alas 5 ng umaga, yung iglesia nga ni Kristo eh. Wala sila sa katotohanan, pero ang worship service nila, alas 5, wala pang nalilate.
May nalalate ba sa kanila? Bawal ang late sa kanila. Sinasaraduhan kaya ng pinto. Alas 5 na umaga yun. Tayo po, alas 7, may late pa. Yung second worship service natin, 9:45, may late pa rin. Nakakahiya naman sa Panginoon. Hallelujah! Amen? Dati ang worship service sa church natin, 10 o'clock. Alas 10 po. Diba? Nung una pumunta ako dito, alas 10 talaga ang worship service. Dito pa lang, diba? Ginagana. Alas 10 yun. Ang hali na. Ngayon, nakakadalawa tayo sa umaga. Hallelujah. Kaya, sabi ko, Lord, kailangan. Mas maipakita namin na kami nasa katotohanan. Amen? Naniniwala po ba kayo mas katotohanan yung nasa atin? Amen. Dapat mas pakita natin. Hallelujah! Mas maipakita natin. Kasi yung katotohanan ay nasa atin. Kaya nga, certainty. Tiyak tayo sa pananampalataya natin. Hindi na tayo nagdududa. Sa kasalukuyan, maraming Kristiyano nagdududa na ngayon sa pananampalataya nila. Kumakatok ang Panginoon sa atin sa gabi ito, church. Actually, tonight, hindi ko naman po alam na ako mangangaral. But Pastor Jong in the last minute told me, Pastor Manny, I'm going to China tonight. I'm not going to attend the prayer meeting. Kasi sa China, flight niya po pala ngayon. Na-delay lang siya last week. Dapat last week na po yan nawalit eh. Pero yun nga, na-delay. Kaya ngayon lang po ang flight nilang mag-asawa papuntang China. Ito ba'y nagkataon lang? No. This is really the will of God. Kasi kailangan paalalahanan tayo. For the past preaching natin, simula nung pinag-aralan natin about last days, sabi ko, Lord, really, pinag-iingat mo kami na hindi lamang kami basta maging marunong sa mga salita na binabanggit. Kasi kahit na anong sabihin natin, ganito, ganyan. Masyak tayo sa mga salita ng Diyos. But, if we will not do our part as a Christian, as a believer, wala pong halaga ang lahat ng salita na narinig natin. That's why today, ang nais ng Diyos, baguhin na po natin. Amen? I-test nyo yung sarili nyo. You are not testing, hindi nyo test yung katabi nyo. I-test nyo yung sarili nyo that after hearing this word of God, how do you change your life? Your spiritual life? How will you change your prayer life? How will you change your service to the Lord? Masdan mo yung sarili mo. Makokonsistent mo kaya yung gusto mong pagbabago na gusto ng Panginoon sa'yo, hindi gusto ni Pastor Manny. Kasi kahit ako, yung gusto ng Panginoon ang ninanais ko na mangyari sa buhay ko. Hallelujah. Kung tatanungin nyo, ikaw, Pastor, anong gusto mong mangyari? Ang gusto mong mangyari, magawa ko ang lahat ng ipinapagawa sa akin ng Panginoon. Not because of you. Hindi dahil sa inyo. Kasi naniniwala ako, lahat ng struggle natin pare-pareho. Ang gusto ng Diablo, ibagsak tayo. Ang gusto ng Diablo, maging talunan tayo. Ang gusto ng Diablo, mawalan tayo ng pag-asa. Ang gusto ng Diablo, manghina tayo. Ang gusto ng Diablo, manlamig tayo. Tama? Naririnig nyo ba yung sinasabi ng Diablo? Maari hindi natin naririnig yung ganong klase ng panalita, pero naririnig natin, inutukso tayo ng sanlibutan. Ibinibigay sa atin ang lahat ng kaabalahan. Pinagod ka na po maghapon. Ang sakit ng katawan mo. Anong epekto? Siyempre, di ba, kinakatawan mo, ano mangyayari? Hindi ka makapanalangin. Di ba? Pinagod ka eh. Kaya nung sabi ng Panginoon, the joy of the Lord is my strength, sabi ni David. Kasi alam ko si David, nanghihina rin siya. Pero kapag ang kagalangan ng Panginoon nasa kanya, meron siyang kalakasan. Hallelujah! Tanungin niyo sa sarili niyo, do you have the joy of the Lord in your life? Then, if you have the joy of the Lord, you have also the strength of the Lord.
Amen. Yun yung hinahangat namin lahat tayo. Kung nasanay tayo nalinig sa worship service, natuto na ako. Patutunayan ko, Panginoon. Hindi na ako malilate. Hallelujah. Tama. Babantayan ko na yung oras. Pwede bang hindi malate? Pwede ba? Pwede ba? O imposible? Pwede? Imposible? Pwede. Alam ko pwede. Kapag tinitignan mo ang oras, kaya eh. Kaya! Pero kasi sabi mo, maaga pa, kaaga. Hindi mo na malayan, traffic pa lang, EDSA. Diba? EDSA Alvarez, traffic. Hallelujah, hindi mo na malayan. Kaya yan, sabi mo kasi, maaga pa. Hallelujah, hindi kanina nga galing kami kay Mr. Leone, kinuha ko yung sasakyan niya, pinagawa ko. Grabe ang traffic. Di ba, wala naman traffic sa Marcos Alvarez, pero kanina traffic. Kaya huwag niyo sasabihin na lagi walang traffic. Kaya lagi po pinapangunahan ninyo. Ano kung maaga kayo sa church? Lahat ng late ngayon sa prayer, magsabi ng amen. Amen. Yeah. Diba? Bantayan nyo yung oras. You will see for yourself. Eto na yun. Hallelujah. Gusto nyo ba late kayo papasok sa langit o on time? Diba? On time. Kasi pag tumatok kayo sa langit ng Panginoon, sarado na. Diba? Sabi ng mga dalaga, Lord, magbuksan na naman kami. Binuksan naman di ba? Mabait si Lord binuksan naman Pero sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Diba? Yun naman sakit. Pinagbuksan pero hindi ko kayo nakikilala. Kasi matigas ang ulo nila. Ibig sabihin, they do not know the Lord. That's why the Lord also do not know them. Amen? Kaya, kung may panlalamig man kayo nararanasan ngayon, malulupay-pay na nalamig, wake up, church. Magising po kayo. Ito na yung panahon para gumising tayo. Hallelujah. Kailangan na, recover. Lahat i-recover. Amen? Meron po bang tao na nagkasakit at gumaling at sasabihin niya, sana magkasakit ulit ako? Sino meron maganon? O ang sabi ng taong nagkasakit, pagaling ko, hindi na talaga ako, diba? Talagang ingatan ko na yung sarili ko. Kasi dala na ako dun sa pagkakasakit. Tama? Tama? Yung panlalamig natin, sakit o hindi? Yung panlalapaypay, sakit o hindi? Sakit. Ngayon, gumaling tayo, pinagaling tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ang tanong ngayon, gusto niyo bang bumalik sa pagkakasakit? Then you will see ba? Okay. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon sa akin. Amen. Kaya kung meron mang nagiging sanhi sa iyo para magkasala ka o nagiging sanhi para manlamig ka, huwag mo na silang pansinin. Ang importante, yung ipinapagawa ng Panginoon sa iyo, magawa mo. Sa paanong paraan? 2 Corinthians chapter 6 verse 7. Sabi niya, ang sandata ko ay hindi, diba? Sandata ng sanlibutan, kundi ito ay nakakapagpaguho ng kuta, di ba? And which is the Word of God. Kaya kung walang salita ng Diyos sa bawat sa atin, we cannot fight. Amen? Yan ang tandaan natin. Kung walang salita ng Diyos, hindi natin kayang lumaban. Amen po ba? 2 Korinto 3:5. 2 Korinto 3:3-5. Kung nabubuhay ako, sabi niya, bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan.
Sinisira ko ang maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas sa Diyos at ibinibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. At kung lubusan kayong tumatalima, nahanda akong parusahan ng lahat ng sumusuway. Hallelujah. Church, sabi dito ng salita ng Diyos, sinusugpo ang lahat ng pagmamataas at ang mga maling pangangatwiran. Amen. Do not try to think tonight, huwag mo isipin na ikaw lang yung tinatamaan ng salita ng Diyos. O ikaw lang yung sinasabihan ni Pastor. No. Hindi po. Bawas sa po sa atin kinakausap ng Diyos sa gabing ito. Kaya kung matututo tayo, lalago tayo. Pero kung ayaw natin lumago, nasa atin din. Hindi naman ako nagpapasya. It is you. I just speak the word of God today, and yung pagsunod ay nasa iyo. Kung ikaw ay susunod, ikaw ay lalago. At kung ikaw ay lalago, ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Ephesians chapter 6. Epeso 6. 8 hanggang 10. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang papagtaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Hallelujah! Bawat sa atin ay alipin ng ating Panginoon. Walang nakakataas, walang nakakababa. Bawat sa atin ay alipin ng Panginoon. Kaya nasa atin. Ang kailangan po natin ngayon ay magkaroon ng pagkakaisa sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Nasaan ba ang kapangyarihan ng Diyos? In His Word. Tama po ba? When the Word of God reigns in us, di po ba, walang, sabi nga, nakakapagpaguhuyan ng kuta eh. Alam niyo po ba yung kuta? Yung wall sa buhay ng bawat sa atin. Sometimes there is so many wall. Amen. Meron tayong wall para hindi natin marinig eh. Diba? Ang wall ginagamit para hindi makatagos yung mga nasa kabila. So kapag may wall tayo, mga minamahal ko, hindi makatatagos yung salita ng Panginoon sa bawat sa atin. Kaya kailangan mawasak muna yung mga kuta. Hallelujah. Kailangan mawasak yun at magtuloy-tuloy na papasok sa atin upang mas lalo nating maranasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We're just like Timothy. Church, mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng ating Panginoon. And God wants you to be an overcomer. Ang gusto ng Diyos, maging matagumpay ka. Ang gusto ng Diyos, maging mapayapa kang namumuhay sa katwiran at kalooban ng ating Diyos. Hallelujah. Sabihin natin, "O my soul, live in the righteousness of God. O my soul, live in the righteousness of God." Once again, "O my soul, live in the righteousness of God." Last time, "O my soul, be an overcomer. O 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 my soul, obey the word of God. O my soul, obey the word of God. O my soul, obey the word of God. O my soul, obey the word of God." Tayo may sama-samang manalangin sa oras nito as we shout the name Jesus. Let us pray na patuloy po natin maghanap ang dakilang katwiran ng ating Diyos, ang kalooban ng ating Panginoon, at patuloy tayong maging matagumpay sa lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan, sa lahat ng mga struggle na meron tayo, upang sa pagdating ng ating Panginoon, patuloy natin maranasan ang lahat ng gantimpala na inilala niya sa lahat ng mga tapat sa Kanya. Jesus! 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 Maraming Diyos, kami po ay tunay na lubos na lumalapit sa iyo. Ikaw lamang po ang hinahanap namin, Ama, na lubos na naghahari sa aming mga buhay. Taglay man namin ang kainahon, taglay man namin ang pagkakapaypay, taglay namin ang katigasan ng ulo. Pero sa oras nito, muli mo kami
sapagkat ikaw ang ninanais namin. Kaya mo, Ama, na manatili kami na tumatayo alang-alang sa katwiran mo at kalooban. Ano man ang ginagawa ng kaaway, naway mapaglabanan at patuloy namin mapagtagumpayan. Sapagkat hindi mo papayagan naman na makita mo kaming lupaypay, nangihina sa muli mong pagparito. Ama, nananalig kami na ang labanan na meron kami, ikaw ang kasama namin. Kaya magtatagumpay po kami na yung mga anak. Ikaw ang malayang kikilos ang gagawa sa amin. Mula sa amin ng mga pastor, mga ministers, mga manggagawa at lahat ng mga miyembro, mula bata hanggang pinakamatanda. Mula rito sa main church hanggang sa mga branch churches. Ama, pinalago mo ang aming iglesia. Pero marami pa rin natatangay. Marami pa rin nawawala. Pero sa oras na ito, pinaalalahanan mo kami na kailangan namin silang tulungang manumbalik, aming Diyos. At ang isang pamamaraan para mapanumbalik sila ay makita nila na kami matatag at matibay at hindi makita ang panulupaypay o manghihina. Father God, kaya mo manindigan kami sa iyong mga salita. Hindi kami magmataas, kundi ang makita mo sa amin na yan, Ama, ang pagpapakumbabang puso ng tinatanggap ay ang mga yamang salita mo na tunay na magtutuwid at tunay na gagawa sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami. Naway lagi mong pagpalain ang aming mga worship service, ang aming mga prayer meetings, ang aming mga Bible study na ginaganap ng iyong mga lingkod, ng iyong mga manggagawa. Huwag mo hayang malupaypay o manghina ang mga manggagawa namin. Encourage mo sila, Ama, na magpatuloy at gawin ang lahat ng ipinapagawa mo sa kanila. May mga hadlang man o wala, naniniwala kami, aming Diyos, na ikaw magpo-provide ng lahat ng kanilang pangailangan. At habang ginaganap nila mga bagay nito, naiipon ang kayamanang pinaipit mo diyan sa iyong kalangitan upang ang gantimpalang naghihintay ay lubos sa tunay namin maranasan. Ama, ingatan mo ang aming head pastor na papuntang China. Naway patuloy mo siyang protektahan. Naway makarating at makabalik siya sa lugar na ito na ang kagalakan ay kanyang nararanasan. Ingatan mo rin ang kanyang mga anak na kanyang iniwan. Ikaw ang patuloy na magproteksyon sa kanila. Nawa, patuloy, aming Diyos, habang siya'y wala, patuloy pa rin kami nagagawa ayon sa iyong dakilang katwiran at kalooban. Sapagkat naniniwala kami, Ama, na ang kanyang pagparoon at pagbabalik ay para sa paglago ng aming iglesia. Nawa, aming Diyos, makita mo kaming masunurin. Makita mo kami, Ama, na tunay na ginaganap ang lahat ng bagay na nais at layunin mo sa amin. Tulungan mo po kaming magkaisa in spirit and in truth, in obedience to your ministry, O God. Salamat po. Ingatan mong lahat at protektahan ang aming mga pamilya. Kung sila man ay nagiging lang sa aming pananampalataya, let them understand the righteousness of your word. Let them understand, O God, our faith. Kaya hayaan mo, Ama, na makita nawa sa amin ang ehemplo ng pananampalataya. Na anuman ang mga bagay na ginagawa nilang masama, ang makita sa amin ay ang kabanalan. Ang makita sa amin ay ang kapakumbabaang puso, hindi ang pagmamatigas, hindi ang pagmamataas, kundi ang magpakumbaba, aming Diyos. Upang sa ganon, ang paglilingkod namin ay hindi mapindasan. Ang aming pananampalataya hindi mapindasan, kundi makita kami naman na gumagawa ayon sa iyong katwiran. Pagpalain mo lahat ng anak mo na naglingkod sa gabing ito. Alam kong hindi na sayang lahat ng kanyang ginawa. At nawa lahat ng aming mga narinig ay patuloy naming maipamuhay. Ikaw nawa ang lubos at tunay na mag-ingat sa aming pag-uwi. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasalanan